Imagine mo ito, madaling araw sa isang masukal na gubat sa Pilipinas. Walang ingay ng mga nagmamarcha o naglalakad na mga sundalo. Walang kaluskos ng mga dahon na tinatapakan ng combat boots. Sa halip, ang tanging maririnig mo ay isang mahina pero mabilis na ugong. Isang high-pitched na tunog na parang isang malaking bubuyog. Pagtingala ng kalaban, huli na ang lahat. Isang maliit na drone ang nakatitig sa kanila, nakalock na ang kanilang thermal signatures. Bago pa man sila makapag-react, naipadala na ang kanilang eksaktong coordinate sa artillery unit. Boom! Mission accomplished. At ang pinakamahalaga sa lahat, walang ni isang Pilipinong sundalo ang nalagay sa alanganin. Kung akala ninyo na ang ganitong eksena ay pang sci-fi movie lang, nagkakamali kayo. Ito na ang realidad ng modernong digmaan. Welcome sa ating channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakalaking pagbabago sa military training ng Pilipinas. Base sa article mula sa Manila Bulletin na may pamagat na Adapt or Fail in Future Wars, Army Drone Races Signal Shift in Military Training, hihimayin natin kung bakit biglang nag-focus ang Philippine Army sa drone warfare. Kung hindi tayo sasabay sa teknolohiya, ano ang mangyayari sa ating mga sundalo? Tara, pag-usapan natin. Bago natin silipin ang ginagawa ng ating mga sundalo dito sa bansa, kailangan muna nating intindihin kung bakit ganito kabilis ang pagbabago sa pananaw ng ating Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa mga nagdaang taon, nakita ng buong mundo kung paano binago ng mga murang unmanned aerial systems o drones ang takbo ng mga gyera sa Ukraine at Middle East. Dati, kapag sinabing gyera, ang naiisip natin agad ay mga dambuhalang tangke, mga fighter jets na bilyon-bilyon ng halaga, at libu-libong sundalo sa frontline. Pero alam nyo ba ang pinakamasakit na realidad para sa mga traditional military powers ngayon? Isang tangke na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay pwedeng wasakin ng isang maliit na drone na nagkakahalaga lang ng ilang libong piso, na nabili sa internet at nilagyan ng pampasabog. Hindi na ito labanan ng kung sino ang may pinakamalaking budget para sa bakal at baril. Labanan na ito ng diskarte, bilis, at adaptability. Ito ang tinatawag na asymmetric warfare. Dahil dito, nagising sa katotohanan ng mga military strategists, pati na rin dito sa Pilipinas. Hindi na sapat ang tapang at lakas ng loob. Oo, kilala ang mga Pilipinong sundalo sa pagiging matapang. Wala tayong inuurungan. Pero sa modernong battlefield, ang tapang na walang kasamang teknolohiya ay isang malaking disadvantage. Kaya naman, ang Philippine Army ay gumawa na ng hakbang upang masigurado na ang ating mga tropa ay handa. Pumasok tayo sa main event na binanggit sa Manila Bulletin noong May 17, 2026. Ang Philippine Army's 2nd Infantry Division, o Jungle Fighter Division, ay pinangunahan ng isang makabagong event, ang Drone Racing Fellowship 2026. Ginanap ito sa Camp Kapinpin sa Tanay, Rizal. Kung iisipin mo, parang sports tournament lang, hindi ba? Mga sundalo, nagkakarera ng drones. Pero huwag kayong magkakamali, hindi ito basta-basta laro. Ito ay isang seryosong military training na nag-a-adapt sa sitwasyon ng modernong warfare. Sa nasabing event, ang mga participants na sundalo ay kailangang mag-maneuver ng mga drones sa iba't ibang aerial obstacle courses. Mayroong mga track walkthroughs, practice flights, at qualifying rounds. Ang mga obstacle courses na ito ay sinadya upang subukan ang precision o pagiging eksakto ng mga piloto, ang kanilang focus, control, at higit sa lahat, ang kanilang split-second decision-making under pressure. Sa tunay na gyera, isang maling galaw lang ng joystick, pwedeng pumalpak ang buong misyon. Pwedeng matuklasan sila ng kalaban, o pwedeng mawalan sila ng napakahalagang intelligence data. Kaya kailangan ang perpektong kontrol. Ayon kay Major General Ramon Zagala, commander ng 2nd Infantry Division, ang puwersa na hindi kayang mag-adapt sa drone technology ay nanganganib na mapag-iwanan. Ito ang eksaktong sinabi niya na tumatak sa akin, tomorrow's operations will demand not only courage in the field, but also adaptability in technology. We must continue learning, evolving, and preparing our personnel for the changing operational environment. If we will not adapt, we will fail. Napakabigat ng mga salitang yan. Kung hindi tayo susunod sa agos ng teknolohiya, matatalo tayo. Isa itong matinding wake-up call para sa ating bansa. Pag-isipan natin ng mabuti kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga sundalo natin.
Dati, ang physical fitness at marksmanship ang pinakamahalaga. Kailangan mabilis kang tumakbo, asintado kang bumaril, at kaya mong mag-survive sa gubat. Mahalaga pa rin naman yan hanggang ngayon dahil backbone yan ng ating sandatahang lakas. Pero nag-iba na ang labanan. Ngayon, ang isang sundalo ay kailangan ding maging isang tech-savvy operator. Kailangan nilang matuto kung paano mag-operate ng complex electronics at kung paano mag-analyze ng real-time video feed mula sa himpapawid. Biruin nyo, ang dating hawak lang ay baril, ngayon ay humahawak na rin ng gaming controllers. Ito ay isang massive paradigm shift sa military doctrine ng Pilipinas. Hindi na sapat na malakas ang katawan mo, kailangan mabilis at matalas din ang utak mo sa pag-process ng digital information. Ang drone racing sa Camp Kapinpin ay hindi ginawa para lang malaman kung sino ang pinakamabilis. Ang tunay na layunin nito ay ma-develop ang muscle memory at hand-eye coordination ng mga sundalo para kapag nasa field na sila sa ilalim ng matinding stress at putukan, natural na lang sa kanila ang pagkontrol nito. Ito ay paghahanda sa tinatawag na cognitive load ng modern combat. Kapag nasa gitna ka ng bakbakan, kailangan mong mag-focus ng matindi habang nakikinig sa utos. Pero huwag nating isipin na puro training lang ang ginagawa ng ating military. Sa katunayan, ginagamit na rin talaga ng Armed Forces of the Philippines ang drone technology sa kanilang mga tunay na operasyon. Nakita ang paglawak ng paggamit nito lalo na sa intelligence gathering at internal security operations laban sa mga insurgent groups. Ayon sa balita, ang mga army units natin ay aktibong gumagamit ng drones upang i-monitor ang mga remote terrain o yung mga malalayong kabundukan na sobrang hirap at delikadong pasukin ng tao. Dahil sa mga drones, napapabuti ng husto ang kanilang situational awareness. Bago pa man pumasok ang mga tropa natin sa isang mapanganib na lugar, nakikita na nila kung may naka-ambush ba at kung ilan ang posibleng kalaban na nag-aabang sa kanila. Ano ang pinakamalaking benefit nito? Na isusuporta ng drones ang combat missions nang hindi direktang inilalagay sa panganib ang buhay ng ating mga sundalo. Dati, kailangan mong magpadala ng scout o advance party para silipin ang lugar. Sila ang madalas na unang nata-target ng kalaban. Ngayon, pwede ka nang magpalipad ng drone para gawin ang trabahong yun mula sa malayo. Tulad nga ng sinabi ni General Zagala, hindi na pwedeng ituring na optional tools lang ang mga drone systems. Drone technology is already here, ika nga niya. Naging absolute necessity o pangangailangan na ito sa araw-araw na operasyon ng ating sandatahang lakas para mabuhay at manalo sa laban. At hindi lang ito natatapos sa internal security. Ang Drone Racing Fellowship 2026 na ito ay bahagi din ng mas malaking plano ng Philippine Army. Habang sinisiguro natin ang kapayapaan sa loob ng bansa, puspusan din ang paghahanda ng ating mga tropa para sa tinatawag na external defense missions at future battlefield demands. Kapag handa na ang ating mga puwersa sa lupa, mas mapapadali rin ang transition natin sa pagbabantay ng ating malalawak na teritoryo gamit ang mas advanced na teknolohiya. Ang laban ng bukas ay hindi na lamang nakasalalay sa kung sino ang may pinakamalaking baril, kundi sa kung sino ang pinakamabilis mag-isip at pinakamagaling mag-adapt. Ang drone training sa Camp Kapinpin ay isang malinaw na patunay na ang Philippine Army ay hindi nagpapahuli sa agos ng panahon. Kumikilos sila, nag-aaral, at nag-i-evolve araw-araw. Dahil sa huli, iisa lang naman ang pangunahing layunin nito, ang siguraduhin na ang bawat Pilipinong sundalo na ipapadala sa labanan ay may pinakamagandang tsansa na magtagumpay at makauwing buhay sa kanilang mga naghihintay na pamilya. Kayo, anong reaksyon ninyo sa napakagandang balitang ito? Sa tingin nyo ba sapat na ang ginagawang hakbang ng ating military para makasabay sa modern warfare? O tingin ninyo ba kailangan pa nating mas mamuhunan ng mas malaki sa mga ganitong klaseng makabagong teknolohiya? Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at opinyon, kaya i-type nyo lang sa comment section sa ibaba at pag-usapan natin yan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at may bago kayong natutunan tungkol sa ating kasundaluhan, huwag kalimutang i-hit ang like button. Mag-subscribe na rin kayo sa ating channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento at malalimang pagsusuri tungkol sa mga isyu sa ating lipunan, ang ating makulay na kasaysayan, at ang paghahanda para sa kinabukasan ng ating mahal na bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at panunood. Hanggang sa muli, laging maging mapanuri at patuloy na maging handa sa pagbabago. Paalam po.